Hello Bayang Pilipinas, ang aming pinakamamahal na bansa. Magandang araw. Hello Super DM. Salot ako sa iyo. Napakatapang ng iyong ego. Mayroon kang guts. But ang aking masasabi sa iyo ay you're still young. At sana ay ma-open mind ka muna. You need more kaalaman. Gusto ko yung aura mo. May talent ka. Mayroon kang intelligence. Dahil napapanood ko ang iyong mga vlog. Okay, I'm agree sa iyong ginagawa. Kasi tayong mga Filipino ay mayroon tayong freedom of speech. Kaya lang siguro medyo ikaw ay hindi pa hinog at na medyo hindi tama ang iyong pasok. So, ang masasabi ko sa iyo at ang ma-advise ko ay change ating aura. Gamitin ang talent sa maganda. Gamitin ang tapang sa tama. At magkaroon tayo ng understanding. Kailangan mo ang long understanding. Okay? So ngayon, that's why I would like to give you an advice. Kasi we never know kung ikaw na maging isang public servant or maybe maging presidente ka ng Pilipinas. We never know about your future. So ngayon, ayan believe ako sa iyo, ang mga gina-target mo, mga higher people. But targetin mo lang sa maayos kasi baka mapunta ka sa boiling water. Don't depend about your vlog. Kasi pag ganun palagi ang laman ng vlog ninyo, yung mga tao na gina-target mo, baka yung mga supporters ay siya ang mag-down sa iyo at i-delete ka. Maybe for the first time now, hindi pa nila na-realize at yung iba naman ay hindi nila nagustuhan yung mga pananalita mo. Hindi naman gid masyadong harmful or nag-criticize ka ng masasakit. But sinasabi mo rin ang katotohanan kung ano ang nanggaling sa puso mo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, slow down. Be professional. Alam ko may pinag-aralan ka kahit sa buka pa lang ng bunganga mo may laman. So, I believe na ikaw ay mayroong pinag-aralan. Kailangan mo lang ang experience. Kailangan mo lang ang mga bagay na you will become strong. Yung iyong vlog, i-develop mo sa maganda. At you never know na maging isa kang Rapid Tulfo carbon copy. Hindi masama ang lahat. Walang masama sa ating tao kung gamitin natin ng maayos. Hindi mo alam, malay mo ang iyong vlog ay maging million kagaya kay Sir Rapid Tulfo. Nagsimula din yon siya sa zero at natuto din siyang magtulong sa kapwa niya. So, siyempre, alam mo, Super DM, hindi rin natin ma-please ang lahat. At pagdating sa politiko, mga politician, lahat ibenta para manalo. Lalo na sa ngayong panahon. But I don't think malaking bagay ang sinabi ni Sir Rapid Tulfo na tagapagligtas siya sa mga mahihirap or taga-tulong siya sa mahihirap. Pag isa, dalawa, tatlo ang natulungan,
mga mahihirap na yon. Yan ang anuhin natin na Super DM. Pag sumubra sa isa, mga na yan. Hindi natin kaya na suportahan ang buong bansa o lahat ng mga pobre na nangangailangan. Hindi natin ma-please na yun. Kung ikaw ba naman sa isang katayuan ni si Raffy Tulfo, magawa mo rin kaya? Na nabigla ka lang sa feeling mo kasi pinanindigan mo yung mga sinasabi na kung manalo, makakatulong siya sa mga mahihirap. Tingnan natin, natutulungan naman niya yung mga mahirap. Hindi lang pwede makaya ang lahat. Siyempre, kung halimbawa nga naman sinasabi mo, umaasa ka nga matulungan ang buong masbati. Abay, hindi naman pwede yan. Kahit kung ikaw din, kahit kagaya din ang iyong vlog ay 26 million ang supporter mo, mayroon kang rangko, may posisyon ka sa Senado, I don't think na ma-occupied mo ang lahat na nangangailangan. Siguro mali lang talaga ang diskarte mo. Kaya, kagaya sa sinabi mo na pumunta ka ng Senado, para sa akin, kung para sa legal na paraan, tama, mayroon kang appointment. Dahil para rin yun sa security nila. Hindi naman basta-basta na pupunta ka doon at you're expecting ma-assist ka nila. Kasi wala ka namang appointment. Hindi natin alam kung ang papasok sa kanila ay isang kriminal or killer. Hindi natin alam. Hindi rin nila alam, kaya very aware sila. Kung ako sa iyo, dapat inano mo. Kaya lang, naintindihan kita na medyo kulang ka pa sa experience kung ano ang nasa tama at saka yung hindi. You're still young. I should say you're still young. But for me, I am very, I admire you because I admire you. Okay? But padaanin mo lang sa maayos, legal, magandang paraan, din para in professional way, para isa rin yan na pagrespeto mo sa sarili mo. Hindi lang kay Sir Raffy Tulfo, kundi pagrespeto mo rin sa sarili mo. Kasi pag ginawa mo yon by sequence, process, maganda ang kanyang patutunguhan. Hindi natin basta-bastahin lang. Lalo na't may posisyon sila. Isipin natin, porkit mahirap tayo ay masasabi natin na anytime, anywhere, pwede natin siya makausap. No, hindi. Kasi may posisyon sila sa bayan. Ang number one dyan is the security. Kailangan secured sila. Hindi lang basta-basta. Kaya, intindihin mo na lang yon. And kung ano man ang ambisyon mo or goal mo sa buhay, ituloy mo lang. I-reduce mo lang yung agresibo mong pananalita. Kasi, alam mo, Super DM, hindi si Raffy Tulfo ang sinisira mo. Sinisira mo ang sarili mo at ang ating bansa. Ang reputation ng ating bansa. Number one, ingatan natin ang ating bansa. Para respetuhin din tayo ng ibang bansa. Number one yan. Kung tayo ay hindi tayo marunong magrespeto sa sarili natin at bansa natin, paano tayo respetuhin ng ibang bansa? At nasa posisyon ang ating mga politiko. Respetuhin natin yan. Mali man sila o hindi, still bigyan natin ng respeto para respetuhin din ng ibang bansa. Kasi pag hindi natin respetuhin, hindi rin magrespeto ang ibang bansa
sa ating mga government official. Kahit ano pa sila katiwali, still bigyan natin ng respeto. Dahil kung wala tayong respeto sa ating mga government officials, sa ating mga dala ng bansa, ay ang mga bansang banyaga papasok sa atin, harasin lang tayo. Kailangan natin ang government. Magandang form of government. Mayroon namang maganda. Baka nabigla lang ikaw kasi baka mayroon nagasolsol sa iyo. Isipin mo, Super DM, huwag ka makinig sa mga solsol ng tao. Ang isipin mo, yung goal mo, dream big. Kung gusto mong maging isang presidente ng Pilipinas, hindi natin alam kung ano ang magiging future mo. As long na gawin mo ng maayos, be professional. Kasi ang iyong vlog, respetuhin din niya ng tao. Marami sa iyong magsusuporta basta maayos ang pagdala mo lang. Huwag mong padaanin sa aggressive na pananalita. Papahiyain natin ang ating government official. Ano ang patutunguhan ng ating bansa? Still, mahalin natin. Kahit anuman sila. Alam natin ang ating mga government official, mostly pula-puti, corrupt. Ayan na nga, lumalabas na nga ngayon. But I don't think na si Rapi Tulfo ay isang ganun na nag-corrupt siya. Since na nakilala ko siya, believe me or not, dahil mas matanda ako sa iyo, napapanood ko siya. Totoo siyang tao, hindi siya plastic. Hindi lang niya pwede nga sagutin o yakapin ang lahat. Hindi niya pwede magawa yun. Kahit how many millions ang tao ng bansang Pilipinas. Ilan tayo nga mga nangangailangan doon sa tulong. So, kung mayroon man siyang income na ganon, alam mo, pinaghirapan din nila yon. Pinaghirapan din niya. Pero hindi niya yon pinadaan sa aggressive na pananalita. Ay, yung sa iyo may aggressive kasi naghahangad ka na makakuha ka ng mga raming viewers, subscribers. No, dahan-dahan lang. Huwag mong biglain. Walang nagasaksid sa bigla. At yung pag-attack mo sa ating mga official, walang nagasaksid dyan. Babagsak at babagsak sila. I don't think si Rapi Tulfo, hindi ko masasabing perfecto. Lahat tayo hindi perfect. Lahat tayo nagakamali. Pero para sa akin, hindi siya perfect, pero nakakatulong siya sa kapwa natin. Tingnan mo na lang sa mga big problem, mga cases na yan. Tingnan mo mga pinapatay, mga ibang problema na sosolve niya. Ang ating presidente hindi makapag-solve niyan. Iasa lang niya sa kanyang mga galamay na mga corrupt din. Sa totoo lang, mga corrupt din. Pero si Rapi Tulfo nakakamand. Kahit sino pang head ng military, nagakamand siya, sinusunod siya. Nirerespeto siya ng mga tao, higher official. Kaya ikaw din, ay respetuhin mo rin siya. Saka ka na saka ka na lang manadyak kung mayroon ka ng power, may ulo ka na, ganon. But, anak, ang iyong power, gamitin mo muna sa maayos. You're still young, very young. Kaya huwag mong gawin yan. Kung pwede lang, alang-alang sa ating bansa. Mahalin natin ang ating bansa para ang ating bansa ay respetuhin ng ibang bansa. 'Di ba? Kailangan. Paano tayo respetuhin? Sa ngayon, ayan na may mga bansa na interested na kunin ang Pilipinas. Paano kaya kung ang Pilipinas ay makuha ng mga communist country? Alam mo,
Hindi mo magawa yung ginagawa mo na yun pag nasa communist country tayo. Lahat limited, lahat control. Kahit sa pagkain mo, magtrabaho ka lang. Pero walang ibibigay sa iyo na extra. Kung tama lang sa pagkain at isang damit o dalawang damit, iyon lang ang mapupunta sa iyo. Pero magtrabaho ka ng husto. Ganon ang buhay sa communist country. Limited lahat. Kahit may sakit ka, patrabahohin ka. O, diba? So, kayong mga young generation, kayo ang pag-asa ng bayan. Maging disente. Disente, honest, at may dignity. Lalo na kayo sa inyong mga kabataan, kayo na ang inaasahan ng bayan. Huwag tayong attack ng attack sa ating mga opisyal. Ang atakin mo na lang yung mga tao na corrupt, na hayan hindi progress ang bansa natin dahil sa kanilang pagkakurap. Si Rapi Tulfo tumutulong yan. Wala akong comments na siya ay isang corrupt na tao. Nagabigay siya sa tao ng more. Mali lang talaga ang iyong movement. Yun ang masasabi ko sa iyo. Dapat, ginawa mo na lang ng step by step. Kasi gusto mo kaagad, kung anong gusto mo ay aksyonan kaagad. Ay hindi pwede yun. Step by step lang. Dapat, sundin natin ang protocol din. Huwag ka nang manumbat kung ikaw ay nagbuto sa kanya. Binutuhan ninyo. Huwag ka nang manumbat. Ikaw kaya kung sa posisyon kanya at gaganunin ka, hindi rin tama ha. So isipin natin kung ano ang ginagawa natin sa iba ay ayaw din natin gawin sa sarili natin, di ba? So ayun ang masasabi ko sa iyo. So ingatan mo na lang ang iyong vlog na yan kasi alam ko nag-earn ka na dyan. Magsimula ka na lang na magtulong-tulong para makuha mo at makakuha ka ng maraming simpati sa ating mga kapwa Pilipino. Huwag ka nang mag-attack sa ating government. Dahil mayroon namang matitinong government at mayroon namang hindi. Isipin ninyo, bakit kayo maniniwala kung may nakasolsol sa inyo mga taong ayaw kay Rafi? Huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong magpasolsol. Kasi kayo ang mapunta sa boiling water. Kaya iyon ang advice ko sa iyo. Huwag maging mahinahon ka muna. Si Rapi Tulfo, prangkahin kita, hindi niya deserve na ganon-ganonin mo ng pagsalita si Rapi Tulfo. Naalala mo ang sinabi ni Atty. Libayan or yung batas natin? Ingat-ingat ka lang daw. Si Rapi Tulfo hindi yan magpatol sa iyo. Ang gagawa niyan yung mga kanyang supporters. Mag-dream ka na lang na sana maging isang Rapi Tulfo ka. Galing din yon sa hirap. Kaya walang nanggaling sa mayaman. Ang taong galing sa mayaman, hindi yon marunong intindi ng mga pobre. At iyon nga ang sabi ko sa iyo. Hindi natin maasahan nga si Rapi Tulfo ay yakapin niya ang lahat ng problema sa Pilipinas, 'di ba? So sana ma-open ka at maisipan mo itong gina-advise ko sa iyo. Hindi ako neutral ako. At mayroon kang mali. Sasabihin ko sa iyo, mayroon kang mali. Lahat tayo may pagkakamali. Walang perpekto tayong mga human being. Pag medyo aggressive ka, magdasal ka muna. Para maging kalmado ang isipan, maisip mo kung ano ang magandang pagbuka ng bunganga. Be good. Continue ang goal mo. Continue ang dream mo. At gumawa ng maganda. Ilaylo mo muna yung pagka-aggressive mag-attack sa ating politiko. Mapapahamak ang bansa natin kung kayo ay masyadong aggressive sa ating bansa, sa ating kapwa
sa ating politiko. Tingnan natin yung ibang bansa na yan, nasa war ngayon. Paano kaya kung tayo ay girahin din ng ibang bansa para makuha? Sa totoo lang sabihin ko sa iyo, Super DM, walang Pilipino na refugee. Walang Pilipino na refugee dahil walang war sa atin. Maganda, matahimik. Tayo ang tumatanggap ng refugee. Nag-aalaga tayo ng refugee. Kaya hindi tayo maging selfish dyan. Kung sinong nangangailangan, tulungan natin sa abot kaya lang at hindi natin maasahan nga i-coop up natin ang lahat. Okay, I hope na be professional. Mayroon kang guts, may kapital ka. Okay, yan ang masasabi ko sa iyo. At maraming salamat sa mga nanonood sa video ko. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel para mayroon naman tayong magamit na para maging Super DM tayo, pero sa maganda lang, di ba? Okay, Super DM, saludo ako sa iyo. Gawin ng maganda. Okay, bye!